Kepler-22b, ito ay mas malaki ng bahagya sa ating planeta? Ang tanong posible kayang mabuhay dito. Tara pag-usapan natin. Ang Kepler Space Telescope ng NASA ay nakahanap ng mga planeta, isa na dito ang Kepler-22b. Natuklasan ito noong December 2011. 640 light years ang layo nito sa Earth. Ito ang unang kilalang transiting planet na umiikot sa habitable zone katulad ng ating araw. Ang habitable zone, kilala rin bilang Goldilocks zone, ay isang lugar sa paligid ng isang star kung saan ang mga kondisyon ay tamang-tama para sa liquid water na umiral sa ibabaw ng isang planeta. Ang presensya ng tubig sa likidong estado ay itinuturing na mahalaga para sa buhay, kaya ang mga planeta na matatagpuan sa habitable zone ng kanilang mga bituin ay itinuturing na mga potensyal na lugar para sa buhay. Ang Kepler-22b ay umiikot sa kanyang host star sa loob ng 290 days. Ito ay kahalintulad sa ating sariling planeta na umiikot sa araw ng 365 days. Ang Kepler-22b ay halos 2 beses ang laki nito sa ating planeta. May mga teorya ay nagmumungkahi na ito ay maaaring mayaman sa mga volatile na may likido o gas na panlabas na shell. Kaya patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga scientist ang composition nito at kung may sarili ba itong atmosphere sa ibabaw. Alam ninyo mga kapatid na hindi lang pala Kepler-22b ang kaparehas ng ating Earth, ito ang Gliese 667cc. Isa ding exoplanet na matatagpuan sa Goldilocks zone, ito ay may layong 22 light years mula sa Earth. Ang Gliese 667cc ay umiikot sa kanyang star sa loob ng 28 days. Ang planetang ito ay kahalintulad sa laki ng Earth at mayroong sukat na mga 3.8 beses ang mass ng Earth. Dahil sa layo nito mula sa star, ito ay inaasahang tidally locked na nangangahulugang ang isang bahagi ng planeta ay palaging nakaharap sa bituin habang ang kabilang bahagi ay palaging madilim. Ang tidally lock o tidal locking ay isang kondisyon kung saan ang isang bagay, tulad ng isang planeta, ay palaging nakaharap o nakatutok sa isang ibang bagay, tulad ng isang bituin. Ang ibig sabihin ito ay nangyayari kapag ang oras ng pag-ikot ng isang planeta sa paligid ng kanyang sariling axis ay katumbas ng oras ng pag-ikot nito sa paligid ng kanyang star. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-follow. Maraming salamat.